Naisip nyo na ba kung ang Diyos ay perpekto, bakit parang ang mundo natin ay puno ng sabihin na nating mga depekto at problema? Sa pagsusuring ito, titingnan natin ang isang napaka-interesanting pananaw na nagsasabing, teka, baka hindi ito depekto, baka sadyang hindi pa tapos ang proyekto. Tara, silipin natin. At yan talaga yung tanong na bumabababag sa marami sa atin, di ba? Bakit may kasalanan? Bakit may imperfection kung perpekto naman ang gumawa? Well, ayon sa material na sinusuri natin, baka kailangan lang nating tingnan ang problema mula sa ibang anggulo. At dito nagiging medyo mind-blowing. Ang sinasabi kasi, hindi raw sira ang creation na kailangang ayusin. Isa raw itong obra na nasa proseso pa lang ng pagbuo. Hindi flawed, kundi unfinished. Malaking pagkakaiba yan. Okay, so kung isa itong proyektong hindi patakos, ano yung master plan para makumpleto ito? Dito na papasok yung tinatawag ng source na ang walang hanggang ebanghelyo. Pero linawin natin pag sinabing walang hanggang ebanghelyo, hindi lang ito isang mensahe o sermon. Ayon dito, isa itong cosmic level na proseso. Ito yung mismong mekanismo ng Diyos para alisin ang kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan ang kanyang mga nilikha. At ang mas nakakagulat pa ayon sa source, yung mismong pagbagsak ng mga anghel at ng tao, kasama pala yan sa plano. Paano? Kasi yun daw ang naging paraan para maipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pinakasukdulan at hindi matatawarang paraan, sa pamamagitan ng krus. So paano ba ito gumagana in practice? Hahatiin natin yan sa isang malinaw na proseso na may 3 pangunahing hakbang para tuluyang matalo ang problema ng kasalanan. Simple lang yung logic. Step 1, ang batas ng Diyos para malaman mong may problema pala. Yan ang kasalanan. Step 2, ang batas ng anak para patawarin yung problema. At step 3, ang batas ng banal na espiritu para bigyan ka ng kapangyarihan para hindi na maulit yung problema. Ganon kasimple yung flow. At itong 3 batas na to may katumbas sa mga tipan na mas pamilyar sa atin. Yung batas ng Diyos, yan ang lumang tipan. Ang goal niyan, ituro tayo papunta sa krus. Yung krus naman ang nagsilbing tulay para mabuksan ang bagong tipan na siyang batas ng espiritu. Nagkakakonekta silang lahat. So, tingnan natin yung journey. Mahalaga yung pagkakasunod-sunod dito. Hindi pwedeng mag-skip. Kailangan mo muna yung batas para ma-realize mong, uy, nagkasala pala ako. Dahil doon, magsisisi ka. Kapag nagsisi ka, doon papasok ang pagpapatawad dahil sa ginawa ng anak. At kapag napatawad ka na, tsaka lang pwedeng pumasok ang banal na espiritu para bigyan ka ng lakas na manalo. Sunod-sunod yan. Sige, pero paano mapapatunayan sa buong universe na totoo at epektibo ang planong ito? Dito naman papasok yung konsepto ng mga unang bunga at ang isang pinel na labanan. Kasi, isipin nyo, bago mo hatulan ng kasalanan, kailangan mo munang patunayan sa lahat na yung rules, yung batas, ay patas, makatarungan at posible talagang sundin. Kailangan walang duda, kailangan malinaw sa lahat na ang sistema ng Diyos ang tama. At saan manggagaling yung patunay? Mula sa tinatawag na mga unang bunga. Sila yung mga buhay na ebidensya, mga nilalang na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Sila yung patunay na, hey, posible pala, kayang-kaya pala. At itong mga saksing ito, nahahati raw sa 3 wave o grupo. Una, si Jesus, syempre, ang pinakaunang patunay. Pangalawa, yung mga banal noong panahon ng Pentecostes. At pangatlo, isang partikular na grupo sa mga huling araw, ang 144,000. At may sequence of events daw yan ayon sa propesiya. Sa ika-6 na selyo, tinatatakan ng huling grupo ng mga patunay. Pagdating ng ika-6 na trompeta, kapag kumpleto na sila, doon magsisimula ang huling pagsubok at sa ika-7 trompeta, mangyayari ang unang pagkabuhay na mag-uli. Yan na yung final proof, yung mic drop moment na magpapatunay sa lahat. At ito na yung endgame. Ano ba yung ultimong layunin ng lahat ng to? Hindi lang pagsunod dahil sa takot, kundi isang bagay na mas malalim, tunay, kusa, at malayang piniling pag-ibig. At ito yung pinaka-core principle ng lahat. Sinasabi rito na sa sariling lakas ng mga nilikha, imposible talaga nilang talunin ang kasalanan. Kailangan nila ng tulong na nagmumula sa Diyos mismo. Hindi ito kayang mag-isa. At ito na yung mechanics kung paano nangyayari yon. Dumarating ang espiritu sa mga pinatawad.
Tapos ipinapaunawa sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Dahil doon, natural lang na tumugon sila ng pag-ibig din. At yung pag-ibig na yon, yun mismo ang nagiging bagong batas sa puso nila. Kaya yung pagsunod hindi na obligasyon, kusa na lang dahil mahal nila ang Diyos. At kapag ganon, imposible na raw magkasala pa. At ito yung pinakamatinding patunay. Hindi tayo minahal kasi naging mabuti tayo o karapat-dapat. Minahal tayo habang tayo'y nasa pinakamasamang kalagayan pa. Unconditional. Walang if o buts. Ganon katindi yung pag-ibig na pinag-uusapan dito. So, yun pala yung tagkumpleto ng creation. Isang universo na walang kasalanan, hindi dahil pinipilit o kinokontrol, kundi dahil ang bawat isa ay malayang pinili ang magmahal. Yun ang tapos na proyekto. Yun ang finished product. Kaya iniiwan tayo nito sa isang tanong na medyo mabigat, di ba? Kung ang tunay na perfection ay nangangailangan ng malayang pagpili na magmahal, ano kaya ang tunay na itsura, ang tunay na pakiramdam ng isang universo na kumpleto na, kung saan lahat ay tapos na sa proyekto at pinili ng pag-ibig? Isang bagay na mapapaisip ka talaga.